Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po November 18, 2025. At ang presidente natin, the last time I checked, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Thank you, Lord. Ginabayan niyo po ang ating presidente sa kabila ng kilos protesta. 2 araw po yan, pero medyo dapat 3 days yan. Biglang nag-cancel yung 3rd day. Pati yung rally dyan sa EDSA, sunod-sunuran sa iglesia. Nag-cancel ang iglesia, nag-cancel na rin kayo dyan? O tinigil ninyo yung rally ninyo dyan sa EDSA? Hindi ko alam, baka mamaya meron pa, no? Anyway, maraming salamat po sa mga sumuporta. Deserve nyo po ang isang matibay na pasasalamat. Hindi nyo po iniwanan ng presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, and of course, shoutout din sa lahat ng content creator, sa mga vloggers, shoutout po sa inyo na sumuporta po sa ating presidente. Maraming salamat po sa inyo. Imaginein mo halos kalahating milyon, actually more than 500,000, 600,000, di ba? Nagrally. Plus may kasama pa mga kulto. May kasama pa mga destabilizers na dyan sa EDSA. Plus traidor na kapatid, ay ampun pala. Traidor na si Amy Marcos. Kasi hindi umubra sila Zaldico. Si Guanzon, wala naman bilang yan Yung iba pa mga DDS wala naman mga bilang yan Si Amy Marcos kahit paano nagkaroon ng bilang, no? Kasi kamag-anak Sa kabila ng kilos protesta na yan, hindi nyo napabagsak ang gobyerno. Si PBBM pa rin po ang presidente. Ibig sabihin, laos na ang mga Duterte. Hindi na ganun kapopular at hindi na sinusunod ng mga Duterte. Ano ba panawagan ng mga DDS? Halika kayo dito sa EDSA. Mag-rally kayo. Pabagsakin natin ang gobyerno. Sinunod ba kayo? Hindi. Ang iglesia marami kasi black voting yan Kung kumilos yan as a whole, as one. Dumami sila dyan. Sabi nila, walang halong politika yung kanilang rally for transparency and accountability. Ang problema, binaboy ni Marcoleta, binaboy ni Amy Marcos, binaboy ni Rowena Guanzon yung rally ng iglesia. Gusto nila tahimik Gusto nila peaceful, pero may nanggulo. Siguro, isa yan sa dahilan kung bakit pinatigil na ng liderato, ng leadership ng Iglesia ni Cristo yung kanilang 3rd day supposedly na mangyayari ngayon. Pinatigil na nila dahil ginulo ni Amy Marcos, ginulo ni Marcoleta, ginulo ni Rowena Guanzon. O pinatigil ninyo yan. Sinong tumiklop ngayon? Hindi nyo kayang pabagsakin ang gobyerno dahil protektado ng taong bayan yan. 31 million Filipinos ang bumoto. Sige, ibawas mo yung 500,000 na Iglesia ni Cristo. O yung nagrally, sige sabihin natin 600,000 na mga dilis. Lahat na Meron pa rin pong mahigit 30 million Filipinos na sumusuporta sa gobyerno, sumusuporta sa administrasyon. Hindi na umubra yung mga gimmick ni Amy Marcos. Laos na Ambisyosa Gusto maging vice presidente agad Kasi pag naging presidente si Sara, siya tatakbo bilang vice presidente. Ambisyosa talaga. O yan, napaya siya ngayon, nag-backfire. Yung mga pinaggagawa niya, bumalik sa kanya. Binabash siya ngayon. Deserve niya yan na mabash siya. Dahil hindi siya maayos na kapatid. Taksil siyang kapatid. Traidor siyang kapatid. Ang tanong nga, kapatid ba talaga yan? Diba? Hindi pa nagsasalita si PBBM dyan. Hindi pa nagsasalita yung mga kapatid ni PBBM. Hindi pa nagsasalita si Imelda dyan. Hindi pa nagsasalita yung mga pinsan dyan. Pero si Romualdez, isa sa protector, nagpuprotekta kay PBBM. We have to acknowledge that, no? Pinsan lang yan, Pero mas daig pa ang turing sa kapatid. Pinsan lang yan si Romualdez. Pero grabe yung proteksyon na binigay niya kay PBBM. Nung siya ang speaker dyan sa House of Representatives, hindi niya hinayaan na mayroong mga impeachment complaint o kung ano man yan na mamuo laban sa presidente. Solid ang House of Representatives. Nagkakaisa. Kahit magkakaibang partido, nagawa ni Romualdez na magkaisa yan para suportahan ang administrasyon, suportahan si PBBM. Yun nga lang, may mga naligaw. Gaya ni Zaldico na magnanakaw, nakurakot. At hindi lang yan, may mga congressman pa rin na nandiyan, mga naligaw pa rin yan, mga nananahimik lang yan, pero nagnakaw yan sa kaban ng bayan. Ang pinupunto natin, yung kapatid, hindi mo maaasahan. Yang si Amy Marcos, sabi kapatid, hindi mo maaasahan. Mas matino pa si Romualdez bilang kaanak dyan kay Amy Marcos. Si Sandro Marcos nagsalita. Sige, basahin natin ka-coffee. Sapul na sapul siya sa statement ni Sandro Marcos
Magalang pa rin talaga si Sandro. Maayos ang pagpapalaki kay Sandro at sa kanya mga kapatid. Tapos sasabihin mo adik yung mga magulang? Maayos na napalaki sila Sandro, sila Simon, yung tatlong magkakapatid na yan. Magagalang, matitino. Tapos sasabihin mo adik yung mag-asawang nagpalaki sa mga yan. Hindi ganyan ang ugali ng mga yan kung adik ang mga magulang yan. Ginagalang pa rin siya. Si Amy Marcos, ginagalang pa rin siya sa statement ni Sandro. O, basahin natin yung statement niya, no? I have always acknowledged and respected the role my tita, tinawag pa siyang tita, ha? Senator Amy Marcos played in the early part of my public service life. That respect remains, which is why this will be the first and the last time I will be speaking on this. Sa Tagalog, sinasabi po ni Sandro Marcos, ginagalang ko pa rin siya until now. Nananatili pa rin po ang respeto ko sa kanya. Pero kailangan kong magsalita. Pero ito na yung una at huling pagkakataon na magsasalita ako patungkol sa issue na yan. Yan ba yung pinalaki ng adik? Ganyan ba magsalita ang isang adik din? Pinagbibintangan niya rin si Sandro Marcos. Magalang pa rin sa kanya. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. Nasasaktan ako na kinakailangan maging ganyan siya kababa, na magsinungaling siya. Gumawa siya ng maraming kasinungalingan para sirain ang gobyerno, i-destabilize ang gobyerno at isulong yung kanyang ambisyon na maging vice-presidente. Kasi pag si Sara presidente, vice-presidente siya sa 2028. Ambisyosa eh. Nasasaktan si Sandro Marcos sa nangyayari na yan. To further repeat on accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, dinawit this is Sandro Marcos, that is not only false but dangerously irresponsible. Hindi lang po yan kasinungalingan pero nakakabahala o irresponsable po itong mga statement na ito. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basehan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. Oy, sapul. Sakit nun, ha? May Cousins Borgie. Sabi nga nila, may mga aligasyon din. Ito din daw mas gumagamit ito eh. May Cousins Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. Sabi ni Sandro, yung mga pinsan ko, mga anak ni Amy yan, ha, ay magpapatunay na itong mga sinasabi ni Amy Marcos laban sa akin ay kasinungalingan. Anak na ni Amy Marcos yan, ha, magpapatunay. We always agreed that whatever happened between our parents, we would not let ourselves be dragged in. Tinatagalog ko, ha, para sa iba nating ka-coffee, no? Nagkasundo kaming magpipinsan, na kahit na anuman po ang mangyari sa aming mga magulang, ay hindi po kami madadawit. Yung aming relasyon, hindi madadamay. Yan po ang sinasabi ni Sandro Marcos, which is maganda nga naman sa magpipinsan kasi common scenario yan, di ba? Nag-aaway-away ang magkakapatid, pero syempre, yung mga anak, yung mga pinsan, nananatili pa rin pong magkakaibigan. Sabi pa ni Sandro, that is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. Ginagawa ni Amy Marcos yung kabulastugan na yan. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Masakit para kay Sandro yan dahil nagkaroon ng papel si Amy Marcos sa buhay niya tapos magtataksil sa kanyang pamilya. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Uy, sapul! Amy Marcos, mas matured pa mag-isip sa'yo yung pamangkin mo. Mas matino pa mag-isip si Sandro Marcos kesa sa'yo. Ilang taon ka na, sandamukal na botox na yan. Nasa mukha mo. Pero hindi ka pa rin nagmamature. Sa ugali, ha? Sa mukha matured na. Pero sa ugali, hindi. Mas matured pa mag-isip si Sandro Marcos sa'yo,
Panghuli, ito yung pinakamatibay na statement ni Sandro. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Period. All caps ha. Big letters. Hindi ito asal ng tunay na kapatid. With emphasis sa tunay na kapatid. Ikaw po ay ampon. Yan ang pinapalabas. Kaya iba ang ugali dahil ampon si Amy Marcos. Not directly saying ha. Pero yan po ang statement ni Sandro. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Kaya pala ibang ugali eh. Hindi pala kapatid eh. Ni PBBM eh. Sapul. Rumes back si Amy. Ano sabi ni Amy? Hindi papatalo yan. Oh. Rumes back siya. Ito po 2 hours ago. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Oh, nasaktan ka. Nasaktan siya. Nag-post eh. Oh, ano daw? Issue lang. Fake news lang yung sinasabi ni Sandro na hindi ka tunay na kapatid. Gusto lang daw paingayin yan. Isa lang ang solusyon. Sabi ni Amy Marcos, magpa-DNA test ako. Pag nagpa-DNA test ka, dalawa yan. Hindi pwedeng ikaw lang. Dapat maikukumparahan yan para masabi mong compatible o match. O, gawin mo magpa-DNA ka, paki namin sa'yo, paki ba ni PBBM sa'yo, wala nang paki sa'yo yan ngayon. Sabi niya, ni Amy ha, magpa-DNA test ako, magpa-hair follicle test sila, si PBBM daw. Ma'am, puntahan mo si Vic Rodriguez, total nag-uusap naman kayo ni Vic Rodriguez. Itanong mo sa kanya, nagpa-drug test si PBBM, magkasama pa sila. Si Vic Rodriguez pa yung humawak ng resulta. Ganyan pa siya oh, nakaganyan pa siya oh. Negative si PBBM. Tanongin mo kay Vic Rodriguez, 2022 elections. Magpa-DNA ka kung gusto mo, bakit mandadamay ka pa? Wala nang paki sa'yo yan ngayon. Kahit i-confirm pa yung kapatid ka o ampon, wala nang pakialam sa'yo si PBBM. In fact, ngayon, nagtatrabaho. Nasa Albay ngayon, nasa Naga, nagtatrabaho ang presidente. Ganyan katino yung sinisiraan mo. Tingnan mo, mas lalo pang dumami ang nagmamahal kay PBBM. Mas sinusuportahan na siya ngayon. Mas marami ang nagmamahal sa kanya. Even yung mga kakampings, ipinagtatanggol siya. Even yung mga dating galit na sa kanya, nagbalik loob sa kanya dahil sa ginawa mo kay PBBM. Sino ngayon ang mas api? Inaapi niyo si PBBM, nagba-backfire. Sino ang binabash ngayon? Si Amy Marcos. Kasalanan niyo ngayon yan. Bumabalik sa inyo yan. Di ba? Karma is real. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.